Sa mundo natin, maraming sikreto ang hindi nabubunyag. Pero sa panahon na ito, sa sandali na ito, meron akong isang sikreto na ibabahagi sa inyo. Isang sikreto na talaga namang noon, hindi ko lubos mapaniwalaan na meron pala, na nangyayari pala dito sa ating mundo. Sa mundo natin ng mga tao. Hindi ko akalain na bukod sa mga tao, may iba pa palang mga nilalang na nabubuhay. Magandang araw sa inyong lahat, Sir Paul. Sa inyo rin po mga kapansit. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Carlito. Hindi ko yan tunay na pangalan pero malapit po sa tunay kong pangalan. Kagaya ng sabi ko magbabahagi po ako ng isang kwento. Isang kwento na talagang ang hirap paniwalaan noon, pero talagang nangyari sa akin. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon ako pero may edad na rin po. At sa panahon na ito ay hindi na po ako nagtatrabaho. May asawa, may anak, may mga apo na rin. At ngayon nandito na lamang po ako sa hometown namin. Sisimulan ko po ang kwento ilang taon na ang nakakaraan. Halos 2 dekada mahigit na po. 90s po ito naganap. Late 90s. Ang trabaho ko po noon, masasabi kong maganda ang trabaho ko noon in terms of kita, in terms of sinasahod. Malaki talaga. Pero sobrang stressful noong trabaho ko, Sir Paul. Dahil may mga natatapakan po ako, may mga nasasaktan, may mga napapalubog. At masasabi ko na hindi ako proud sa trabaho kong yon. Pero kailangan ko para sa pamilya ko. Hindi naman po kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral, Sir Paul. Wala naman po akong abilidad noon. Wala rin naman pong yaman yung mga magulang ko kaya hindi ko rin malaman sa sarili ko kung bakit ako napadpad sa ganoong larangan. Pero ganun pa man, nandoon na ako. Hindi ko napapatagalin pa. Isa po akong paparazzi. Ang paparazzi po, heto yung mga taong sumusunod sa mga kilalang tao. Artista, mga politiko, o may mga malalaking pangalan dito sa bansa. At noong dekada 90, late 90s, ang mga paparazzi ay isa sa mga talagang binabayaran ng mga tao. Hindi lang mga tao, kundi mga malalaking kumpanya, lalong-lalo na ang media. Mga naninira ba? Mga gumagawa ng balita, spoof, mga kwento, mga chismis. Yan ang gustong-gusto ng mga tao noon. Dahil dati, wala naman pong social media. At ang mainstream po talaga na pinanonooran o pinakikinggan telebisyon o di naman kaya radyo. Hindi katulad ngayon na lahat may cellphone. Lahat pwede na maging paparazzi. Noon kami, iilan lang kami. Kaya in demand talaga kami noon. Sa totoo lang, Sir Paul, nagsimula ako sa larangan na iyon bata pa lamang po ako. Nagsimula ako noong college student ako. Sa totoo lang napilitan nga lang akong gawin yun kasi nawalan po ng trabaho ang mga magulang ko noon. Natigil po ako sa pag-aaral at meron din akong kaibigan o kaklase na nagpasok sa akin sa ganung trabaho. Hanggang sa yun na nga, kumita ako ng kumita, nagsunod-sunod na at nagdesisyon ako na hindi na lang magpatuloy sa pag-aaral kasi sa totoo lang, maganda ang kitaan sa ganoong klaseng trabaho. Malaki, ngunit pagudan. Kasi may mga pagkakataong kailangan mong magpunta sa mga ganitong lugar, mag-abang, magtago, magpanggap. Ganun ang kailangan mong gawin. Paparazzi ka Tapos dapat nakaredy palagi yung panulat mo, yung camera mo, para meron kang ebidensya. At kaya ko nasabing hindi ako proud sa naging trabaho ko. Yun dahil kapalit ng malaking halagang kinikita ko noon, may mga nasisira akong pangalan. Mga artista, politiko, at mga sikat na mga tao. May doktor, may pulis, may mga sundalo, attorney, o kung ano-ano pa. Pero hindi naman lahat ng binibigyan ko ng spoof nasisiraan ko. Yung iba, nananatiling matatag, pero halos karamihan, napapalubog ko. Pero eventually nakakabalik din naman. Pero meron din talagang hindi na. At yun yung mga bagay na
Pinagsisisihan ko hanggang sa panahon na ito. Wala eh. Kailangan ko pong kumita ng pera noon. Lumipas po ang mga panahon. Siguro ay mga 5 hanggang 6 na taon na po akong nagtatrabaho bilang isang paparazzi. Nang meron po akong isang tawag na natanggap. Noong mga panahon po na ito, medyo nauuso na po ang mga telepono. At bilang paparazzi nga po ang trabaho ko noon, required sa amin yon. Kailangan ko makareceive ng tawag mula sa mga malalaking tao, mga artista o kaya naman mga malalaking kumpanya. At ayun na nga, meron akong isang na-receive na tawag. Hello? Si Carlito ba to? Tama. Sino to? Hindi na ako magpapakilala sa'yo. Pero meron akong gustong ipamanman sa'yo. Eka, hindi ako basta-basta sumusunod sa kung sino-sino lang. Magkano ba? Pwede ba bago ka magbigay ng presyo, magpakilala ka muna? 1 milyon. Hanapan mo lang ng butas ang artista na ito. Sir Paul, halos mabulunan ako noon. Late 90s, malaking halaga ang 1 milyon. At bukod pa doon, first time ko lang din makatanggap ng alok ng 1 milyon para sa isang tao. Ang pinakamalaki na kasing inalok sa akin noon dati na natanggap kong trabaho, 200,000. Ganun kalaki. Malaki na po yun ha. Imagine niyo na lang po yung 1 milyon. Hindi po ako nakapagsalita. Napalunok lang po ako. Sandaling katahimikan po ang namayani sa amin noon. Kasalukuyan po akong nasa Makati noon. Nakatambay lang sa isang cafeteria. Kumakain. May kasalukuyan din kasi akong minamanaman noon na isang artista. Anong sabi mo? Nakuha ko na ba ang atensyon mo? Baka naman nagbibiro ka lang. Bigay mo sa akin yung address mo. Ipapadala kong pera ka agad. Sino bang tinutukoy mo? Seryoso ka ba? Ibigay mo sa akin ang address mo. Binigay ko sa kanya ang address ko, Sir Paul, dahil sa totoo lang, wala namang mawawala sa akin kung hindi man niya ituloy. Pagkatapos ko pong sabihin yung address ko, bigla lang pong namatay ang kabilang linya. Sa totoo lang, Sir Paul, napatawa na lang ako noon. Baka kako mamaya, nagjo-joke lang yung tao na yon. Baka naman nagbibiro lang. Baka hindi siya seryoso. Pero sa kabilang banda, napaisip din ako, 1 milyon? Baka ako, di ko tatanggihan yun kung sino. Lumipas po ang mga araw ay nakalimutan ko na rin naman po ang tawag na iyon dahil nga abala po ako. At wala rin naman pong nagpupunta sa bahay ko. Kaya sabi ko baka prank call lang yun. Baka wala lang. Pero eksakto 2 linggo makalipas yung tawag na iyon. Isang umaga habang naghahanda ako dahil meron akong trabaho noon. May pupuntahan akong isang event. Meron po ako narinig na katok sa pintuan ng bahay ko. Nga pala, noong mga panahon na yan, may ka-live-in partner na po ako. Yung misis ko ngayon, humiwalay na rin ako sa pamilya ko niyan. Binuksan ko naman yung pinto. Iisip ko baka kapitbahay ko lang yun, baka kakilala ko o kamag-anak ko. Dalas naman kasi nagpupunta sa akin yung mga kaibigan ko, pati mga kapamilya ko. Pero sa pagbukas ko ng pinto, nagulat ako dahil walang tao sa harap. Maulan kasi noong mga panahon na iyon. At may nakita lang ako naglalakad na isang lalaking nakakapote. Sigurado akong lalaki yon. Nakita ko ng bahagya yung mukha niya pero saglit lang. Hindi ko po siya masyadong namukaan. Tapos noon, Sir Paul, naglalakad po siya papalayo. Oy, sino ka? Sino ka? Hindi ko naman siya mahabol kasi nga maulan. At hindi pa ako noon nakabihis. Nakubad pa nga ako noon, Sir Paul Nakatapis lang ako ng tuwalya. Nga pala yung live-in partner ko noong mga panahon na yon, wala po sa bahay namin. Umuwi sa probinsya niya. Siguro magtatagal din siyang wala noon kaya solo ko lang ang bahay. Nawala po yung naglalakad kasi mabilis itong dumiko. Isasarado ko na nga sana ang pintuan nang pagkita ko po sa ilalim. Meron po akong nakitang isang malaki at maitim na attache case. Nagtaka naman ako, Sir Paul. Ano to? Siyempre, Sir Paul, kinuha ko yun. Pinasok sa bahay. May kabigatan po ito pero kayang-kaya naman. Pinunasan ko po ito kasi basang-basa ito. At hindi rin naman ito nakalak.
Binuksan ko po ito at laking gulat ko na lamang. Daming pera! Ang dami! Diyos ko! Binilang ko, Sir Paul. 100,000. 1,000,000. Tapos, Sir Paul, meron nakalagay na sobre, itim. Binuksan ko po ito at may nakalagay. Pangalan po ng isang artista. Sorry po, Sir Paul, pero hindi ko po papangalanan ng artista na iyon. Pero tatawagin na lang po natin ito sa pangalang Tisoy na Bisdak. Hayaan nyo, sa dulo ng kwento, magbibigay po ako ng clue. Pero dyan nga po sa Tisoy na Bisdak, dapat malalaman nyo na yan, lalo na yung mga batang 90s o 80s. Hetong si Tisoy na Bisdak, Sir Paul, bagong artista po ito. Pogi, Tisoy, pero Bisaya, may katangkaran. At sa totoo lang, mainit na mainit ang pangalan niya noon. Pasikat din siya. Marami siyang guestings, marami siyang commercials at kung ano-ano pa. May mga movies din siya at may mga palabas. Bigla ko namang naalala noon yung tumawag sa akin noong nakaraan. Hinanap ko kaagad yung numero niya doon sa telepono ko, yung history ba? Tapos dinayal ko. Nagring pero walang sumasagot. Hanggang sa pang-apat ko na tawag. Ano? Nakuha mo ba ang bayad? Sigurado ka ba? Tanga ka ba? Nandyan na ang bayad sa'yo, tatanungin mo pa ako. Kailangan ko ng trabaho mo. Kahit gaano katagal. Pero ang impormasyon na yan, sasabihin mo lang sa akin. Wala nang iba. Kapag natuwa ako sa trabaho mo, dadagdagan ko pa yan. Namatay ang tawag, Sir Paul. Nabigla ako, hindi ako makapaniwala. 1,000,000. 1,000,000. Itinago ko po ang pera, Sir Paul. Meron akong safe doon sa bahay. Hindi nga magkasya yung 1,000,000 eh. Maliit lang kasi. Hindi rin ako makapaghintay na ibalita yun sa ka-live-in partner ko. Pero sa kabilang banda, para bang nangingilabot ako. Para kasing may mali eh. Pero ganun pa man, nung araw na yon, sinimulan ko ang pagtatrabaho ko kay Tisoy na Bisdak. Sa mga kakilala ko, Sir Paul, nanghingi ako ng impormasyon tungkol dito. Sa totoo lang, wala akong nakuha. Mahirap mailap. Pero may mga basic naman akong nalaman kung saan ito nakatira, kung anong kasalukuyan na trabaho, project, kung sinong manager niya, kung anong company niya. At nung araw nga na iyon, Sir Paul, nalaman ko na meron pala siyang guesting sa isang kilalang TV show noong araw na iyon. Gabi, live telecast po yun. Kaya ora mismo, Sir Paul, humagilap kaagad ako ng mga kakilala ko. At fast forward po, nakarating ako doon sa may programa. Nakapasok po ako. Ganun talaga kapag may mga backer ka na. Nagsimula po ang program. Ini-interview po si Tisoy na Bisdak. Pinanonood ko po siya. At nagtataka nga ako kasi unang beses ko pong makatanggap ng ganoong klaseng trabaho. Yung sa bago, kadalasan kasi sa mga tinatrabaho ko, yung mga sikat, yung may mga pangalan na talaga, hindi yung mga bagong tulad niya. Kaya nagtataka talaga ako. Pinagmasdan ko po ang lalaki na iyon. Sa totoo lang, gwapo nga siya talaga. Mukha rin namang mabait, mukha rin namang matino. Pero hindi ko muna siya hinusgahan kasi marami naman talagang ganoon eh. Mababait, pero magugulat ka na lang, may mga tinatago palang sikreto. Maraming artista na ganyan. May mga nagdadrugs, may mga nambababae, may mga adik sa sugal. Marami pang mga kababalaghan na ginagawa. Sa mga sandali na iyon, napapaisip ako habang pinapanood ko si Tisoy na Bisdak. Ano kayang dahilan kung bakit siya pinaiimbestigahan sa akin? Anong kasiraan ang kailangan kong mahanap sa kanya? Ano nga kaya? Natapos po ang interview niya doon sa programa na iyon. Sinundan ko lang siya, Sir Paul. Wala naman siyang driver pero meron na siyang sasakyan noon. Sinundan ko po yung kanyang sasakyan. By the way, may sasakyan din po ako noon. Pundar ko po yun sa 5 taon kong pagtatrabaho mahigit. Sinundan ko po itong si Bisdak.
Tapos nagtaka na lang po ako noon kasi palayo na kami ng palayo sa may QC. Tapos hindi nagtagal. Napansin ko na lang po na papunta na po pala kami ng Antipolo. Ako naman, sinusundan ko lang po siya. Sanay na naman ako sa ganoon at sigurado ako hindi pa siya nakakahalata. Hanggang sa nakarating kami sa isang liblib na bahagi ng Antipolo. At maya-maya lamang, Sir Paul, may natatanging bahay ang hinintuan ni Bisdak. Malayo po ako noon, Sir Paul. Sigurado akong hindi niya ako nakikita kasi medyo nasa mapuno kaming lugar at paliko-liko yun. Sapat ang distansya ko at may mga panakanakang sasakyan din naman kaming nakakasabay at nakakasalubong. Huminto po siya doon at pumasok sa bahay. Samantalang ako, ipinarada ko po sa malayong parte ang sasakyan ko at nagpasya po akong magpunta doon. Ganun talaga ang trabaho ko. Stalker na akong stalker. Illegal na akong illegal. Pero wala akong magagawa. Ganun talaga. Yung bahay po, para itong isang ancestral na bahay. Luma, parang mula pa sa panahon ng Kastila. Pero kahit na ganoon, ayos pa po ito. Parang well-maintained. Nababantayan, naaalagaan. Pero halata mo na talagang matanda. Nga pala, siguro nasa bandang alas 8 o alas 9 na po ng gabi noon. Pero napakaliwanag ng buwan. Kaya kitang-kita ko po ang paligid. Pero ginawa ko po ang lahat para walang makakita sa akin. Doon ako sa puno, sa mga halaman nagtago. Hanggang sa narating ko na po yung bakura ng bahay. Sementado at gawa sa bakal ang bakod. Mataas ito pero kaya namang akyatin. Naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Aakit ako, papasukin ko po ang bakuran. Tinitignan ko lang kung may aso ba, kung may mga tao ba, may mga kasama siya. Pero pansin ko, mukhang siya lang ata mag-isa doon sa bahay na iyon, Sir Paul. Binuksan niya ang mga ilaw ng bahay. Mukha talagang alaga pa ito kasi may linya ng kuryente doon. Binuksan niya yung mga ilaw sa loob eh. Hindi po nagtagal, pumanik na po ako sa bakod, Sir Paul. Dumungaw-dungaw po ako sa mga bintana pero wala akong makita sa loob kasi nakasarado ito. Ilaw lang ang nakikita ko. Inikot ko po ang bahay. At doon sa likuran, meron po akong nakitang isang bukas na pinto. Sa hindi ko malamang dahilan, Sir Paul, pumasok po ako. Sa totoo lang unang beses ko lang ginawa ang bagay na yon. Hindi ko po ginagawang pumasok sa mga bahay ng iba. Pero sa kaso na yon, may nagtutulak po sa akin. Pumasok daw ako. Pagpasok ko sa loob, Sir Paul, kakaibang lamig at pakiramdam ang naramdaman ko. Sobrang lamig. Sobrang nakakakilabot, Sir Paul. Sa hindi ko malamang dahilan. At nagtaka pa ako lalo dahil nakaamoy po ako ng malangsa. Mabaho, nakakasuka. Para bang may nabubulok na kung ano man doon sa loob. Napatakip ako sa ilong. Sumakit ang tiyan ko, nahilo po ako, nandiri ako. Ano to? Anong lugar to? Pinasok ko pa ang bahay, Sir Paul. Malinis naman po ang paligid pero nagtataka talaga ako. Bakit ang baho doon? Dumating ka na pala. Pagkain ko. Nagulat ako, Sir Paul, dahil sa likod ko nandoon na si Bisdak. Nakangiti ito ng nakakaloko. Gwapong-gwapo. Hindi ako nakapagsalita noon, Sir Paul. Hindi nga rin ako nakagalaw eh. Natameme lang ako doon sa harap niya. Nanigas sa kinatatayuan. Nagkatitigal lang kami. Siya naman, Sir Paul, naglakad ng dahan-dahan papalapit sa akin. Pero maya-maya, Sir Paul, nakuha ko na rin po ang lakas ko at nakapagsalita ko. Unti-unti akong umatras. Anong ibig sabihin ito? Anong ibig sabihin ito? Hindi mo pa ba napapansin? Simple lang naman. Binili ko ng buhay mo. Sapat na bang 1 milyon para sa buhay mo? Anong ibig mong sabihin? Pagkain kita. Kakainin kita. Kailangan ko ng dugo. Kailangan kong dugo. Kailangan ko ng laman ng tao para manatiling maganda ang aking itsura.
Sir Paul, sa mga sandali na iyon, parang naintindihan ko na ang lahat. Kasabay kasi nung pagsasalita niya, nagbabago po siya ng itsura. Nakakatakot, nakakakilabot. Mula sa maganda at gwapong lalaki, bigla po siyang naging halimaw. Taong halimaw, Sir Paul. Isang aswang. Anong ibig ano? Kakainin niya ako, Sir Paul. At hindi totoo na may kung sinong tao ang gusto siyang siraan. Ibig sabihin lang ng lahat, siya mismo ang nagpapunta sa akin doon para sundan ko siya. Para kainin niya ako. Sir Paul, alam ko po ang mga aswang. Dahil sa totoo lang mahilig din po ako sa mga kababalaghan na kwento noong mga panahon na yon. Pero ni minsan hindi pa po ako nakakita ng ganito. First time ko lang po makakita at akala ko nga noon hindi yun totoo. Na kwento-kwento lamang ang mga yon. Pero harap-harapan, nakakita ako, isang aswang, isang artista, at ako ang kakainin niya. Diyos ko, gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang may kasal sa ka-live-in partner ko. Magkaanak, iahon sa hirap yung pamilya ko. Ang dami ko pang pangarap noon, Sir Paul. At sa unang pagkakataon nga, Sir Paul, napadasal ako noon kasi hindi naman po ako relihiyosong tao. Ang sabi ko, iligtas niyo lang po ako ngayon, ititigil ko na po ang paninira ng mga tao. Parang awa niyo na po. Pagkabulong ko noon, Sir Paul, bigla pong sumugod yung aswang. Nagtaka nga ako noon, Sir Paul, kasi ang alam ko, mabibilis yung aswang. Pero yung aswang na yon, oo, mabilis lang din. Pero tipikal na bilis ng isang tao lang. Hindi po angat. Sir Paul, yung mga panahon po na yun, aktibo po ako. Basketball player po kasi ako. At naglalaro pa rin po ako ng mga panahon na yun, kaya masasabi ko na kondisyon ng katawan ko. Kaya naman, mabilis ko po siyang natakbuhan. Pero ang problema, nakatalikod po ako doon sa pinasukan ko. Papunta pa po ako doon sa looban ng bahay. Napakalaki ng bahay. At para pong maze ito sa loob. Maraming likuan, maraming hallway, napakagulo. At sa bawat sulok na napupuntahan ko, napakabaho, nakakasuka, nakakadiri, Sir Paul. Malamang sa malamang, yung naaamoy ko, yung mga nabiktima niya. Halos masuka-suka ako pero hindi ko na inuna pa yun, Sir Paul. Inuna ko ang tumakas, ang iligtas, ang buhay ko. Nakipaghabulan po ako sa aswang na yon. Oo, hindi man siya kabilisan, sigurado ako, Sir Paul. Kapag naabutan niya ako ay may kalalagyan ako. Sa laki ba naman ng mga muscle niya? Sa laki ng daliri niya, sa haba ng mga kuko niya? Sa pangil niya, sa mga ngipin niya, sigurado ako. Mamamatay ako. Hanggang sa na-corner niya ako, Sir Paul. Nandun lang ako sa isang sulok ng bahay. Siya, hingal na hingal. Ako din hingal na hingal noon. Hanggang sa dahan-dahan siyang naglakad papunta sa akin. Mukhang masarap ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman babawiin ang pera sa pinag-iwanan mo. Siguraduhin mo lang may pinag-iwanan ka, kundi sayang ang 1,000,000. Sayang ang buhay mo. Sumugod po ang aswang, Sir Paul. At ako, kinuha ko po ang isang patalim na nasa aking bag noon. Palagi kasi ako may patalim na dala-dala, Sir Paul. Self-defense ko na rin yun. Kasi ganun ngang linya ng trabaho, kailangan ko talaga ng proteksyon. Balisong lang ito, Sir Paul. At masasabi ko na sanay naman po ako. Kasi Batanggenyo po ako eh. Mabilis ko pong nailabas ang talim ng balisong. At sa paglapit po niya, nahiwa ko po ang kanyang mukha, Sir Paul. Hindi ko nga akalain na magagawa ko yon kasi sa totoo lang kahit sanay ako sa pagbabalisong, first time ko lang pong magawang maitarak yun sa isang buhay na tao o aswang. Nahiwa ko po ang kaliwang pisngi niya. Wakwak, Sir Paul. Mula bibig hanggang tenga halos. Sigaw siya ng sigaw, Sir Paul. Sirit ang dugo. At ang nakakadiri pa, yung dugo niya napakalangsa, napakabaho, tapos napakaitim at napakalapot. Sinamantala ko naman po ang pagkakataon habang namimilipit siya sa sakit, habang hawak-hawak niya ang kanyang muka. Ako naman, Sir Paul, tumakbo na ako.
Pero bago pa ako makalagpas sa kanya, nahawakan niya ang paa ko. Sobrang lakas po ng kanyang pagkakahawak sa akin. Napakasakit. Nagkasugat nga ang aking hita, Sir Paul. Pero hindi ko na sinayang pa ang pagkakataon. Pinagsasaksak ko ng balisong ang kanyang kamay. Nasaktan din po siya doon, Sir Paul. Hayop ka! Hayop ka! Magbabayad ka! Pero pinagsasaksak ko po ulit siya, Sir Paul. Sa katawan naman, sigaw siya ng sigaw. Pero kahit marami na po siyang tama at malala na po ang ibang mga saksak ko sa kanya, nagtataka ako, Sir Paul. Kasi parang hindi naman niya masyadong iniinda yun. Parang hindi ito malala para sa kanya kasi sigurado ako kung tao ang makakatanggap ng ganoon, kung normal, patay na yon. Kahit nga doon lang sa pisngi. Kasi napakarami ng dugo ang lumabas sa kanya. Kaya takantaka ako. Pero sa kabilang banda naisip ko, malamang isa yung aswang eh. Sir Paul, sa dami ng kanyang inindang sakit noon, mga tama, hindi niya na po ako nagawang mapigilan. Ako ika-ika akong lumabas, tumakbo, at nakaalis doon sa bahay na iyon. Sumabit pa nga yung damit ko doon sa may bakuran eh. Dami kong sugat noon, kasi nakalmot niya pa ako ng paulit-ulit habang hawak niya ako eh. Tapos natapa pa ako, nalaglag pa ako, nagasgasan pa ako doon sa may railings, sa grills. Dami kong tama noon. Pero buhay ako. Yun ang mahalaga. Nakaalis po ako doon sa lugar na iyon. Nakababa ako ng Antipolo, pabalik ng QC, papunta doon sa tinutuluyan namin ng ka-live-in ko. Pagdating ko nga doon, nandoon siya. Kauuwi pa lang niya at gulat na gulat siya sa nakita niya sa akin. Anong nangyari sa'yo? Piniliwanag ko sa kanya ang lahat. Hindi nga siya makapaniwala doon sa perang natanggap ko. Lalong-lalo na sa mga sugat ko, pero hindi yun ang oras para maghinala, magduda o magtanong. Nung gabi po na iyon, Sir Paul, umalis kami ng bahay, dala-dala ang pera at mga importanteng gamit namin. Iniwan ko rin doon ang telepono ko. Uwi kami ng Batangas, Sir Paul. At doon, sinabi ko rin sa mga magulang ko ang nasaksihan ko, ang nangyari. At maski sila hindi makapaniwala. Buti na lang din talaga. Anonymous din akong tao. Iilan lang din ang nakakakilala sa akin. At kahit hanapin nila ako doon sa address ko na iyon, doon sa QC, wala na ako doon. Wala ring nakakaalam ng tunay kong pagkatao, ng pamilya ko. Kaya talagang naglakas loob ako na umuwi sa Batangas sa pamilya ko kasama ang ka-live-in partner ko. Doon po kami nagtago ng ka-live-in partner ko. Nagbitiw siya sa trabaho, alang-alang sa kaligtasan naming dalawa. Ang laki nga ng sinakripisyo niya noon para sa akin. Doon ko napatunayan na mahal niya talaga ako. Lahat gagawin niya para sa akin. Sir Paul, tagal ko ring na-trauma noon at nagpagaling. Pisikal, pati ang mental na traumang dinanas ko. Untik na ako. Biruin nyo, binili ang buhay ko ng aswang. Kakainin niya ako. Sir Paul, hindi po ako natunto ng aswang doon. At noong mga panahon na yon, nabalitaan ko na lamang po na itong artista na ito, si Tisoy na Bisdak, bigla na lamang daw pong nawala. Yung mga tapings niya hindi niya na pinuntahan. Yung kasalukuyang project na ginagawa niya hindi na natuloy. Basta nagkaroon ng problema raw. Bigla na lamang daw itong nawala. Lahat sila ay walang kaalam-alam. At kami lang ng pamilya ko pati ka-live-in partner ko ang may alam ng tunay na dahilan. Dahil isa siyang aswang. At sa mga sandali na iyon, kahit gumaling pa siya, pangit na siya. May malaki na siyang peklat sa kanyang mukha sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero sa kabilang banda naisip ko, baka naman napatay ko na siya. Kung ganun man, hindi ako nagsisisi. Dahil karapat dapat lang yon sa isang tulad niya. Sir Paul, ang perang kinita ko, ipinansimula po namin ang negosyo ng pamilya ko at ng ka-live-in partner ko. At sa awa naman po ng Diyos, naging maayos po ang buhay naming lahat. Naging maganda. Tahimik dahil mula din po noon, hindi ko na itinuloy pa
ang ganong klaseng trabaho. Ang paninira ng buhay ng iba para sa salapi. Kagaya ng sabi ko, hindi ako naging proud sa trabaho ko na iyon. Hindi. Sir Paul, kagaya ng pangako ko, magbibigay ako ng clue kung sino nga ba si Tisoy na Bisdak. Tisoy ito, Bisaya, dako. Pero heto, taga Visayas po siya, Mandang Samar. At nakilala po siya sa mga palabas na may ibon, may ilog, may mga grupo ng kabataan. Dito na lamang po Sir Paul, may mga nakakakilala pa ba sa kanya? Dahil sa totoo lang, saglit lang din naman po ang kasikatan niya noon. Saglit na saglit, baka may nakakaalala pa sa kanya. Dito na lang po. Salamat Sir Paul.